Si Idol Double P, ang boses ng katotohanan, kasangga ng lahat, kaibigan siya ng bayan. Si Idol Double P, ipaglalaban ng kalayaan, kanyang ihahayag ang tinig ng mamamayan. Magandang tanghali, Pilipinas! Lalo na po sa mga kababayan natin Novasianos na nanonood sa atin dito sa lalawigan at saan mang panig ng mundo. Ako po ang inyong kaibigan, Shane Talantino, sa ngalan pa rin po ni Sir Philip Double P. Piccio. At syempre, kasama po natin ngayong araw ang aking partner, wala pong iba kundi si Miss Clariza de Guzman. Magandang tanghali sa iyo, Clariza. Magandang tanghali din sa iyo, Shane, at sa ating mga viewers. Ako po si Clariza de Guzman at welcome po sa ating programa kung saan mas lalo po nating pinasaya at mas ginagawang interesante ang mga inihahatid nating impormasyon at mga balita kasama po ang buong persa ng himpilan ng TV48 ting mga araw ng Miyerkules at Biyernes alas 12 ng tanghali. At syempre, bago tayo magpatuloy sa ating programa, mga kaibigan, dama na ba ninyo ang simoy ng Kapaskuhan? Dahil 10 araw na lamang, Pasko na. 10 days before Christmas. Ayan, sunod-sunod na po ang mga Christmas parties. Ayan. So, kaya mapupunot sa mga raffle, papanalunan. Yung raffle and also yung mga mga caroling. Ayan, Miss Clariza ay talaga nga naman sunod-sunod na yan hanggang Pasko. Damang-dama na natin ang Christmas at syempre ang mga patawaran at para madama po ang pagmamahalan. At maghanda na po tayo sa long weekend. Dahil kung nais nyo pong mag-unwind sa mga relaxing views na kasama ang inyong barkada o pamilya o kaya ang inyong mga jowa o kaya mga girlfriend or boyfriend ninyo, magandang lugar po dito sa Nueva Ecija ang maaari po natin na puntahan. Siyempre, saan pa? Dito lamang sa bayan ng Gabaldon. Ito na ang Gabaldon, ang tinagurian dito sa Nueva Ecija, no, na parang tourism capital ng lalawigan ng Nueva Ecija at ang bago po na resort na ating pupuntahan. Huwag na nating patagalin. Silipin na po natin ang Villa Mercedes Farm and Resort sa bayan po ng Gabaldon. Na swak po sa mga nature lovers. Panoorin po. Hi everyone, my name is Kathleen Gatchalian, owner of Villa Mercedes Farm and Resort located at Gabaldon, Nueva Ecija. Come and join me as I give you a tour of our place. Tara, samahan niyo ako! Mercedes ay ipinangalan sa aking great aunt na si Inang Merced. Siya ay very important person in our family. And what we want to happen is we want to embody yung values na shinow niya sa aking ama, and with that, that's what yun yung gusto naming ipahiwatig at ipamahagi also to the people who go here sa Villa Mercedes. One of the things that we find very important, and this is something that we really stand by, is a visit to Villa Mercedes is a visit to the village moments. So what that means is we want to give joy to families, you want to create that oneness with nature, and create moments that are meant to be remembered, so para maalaala. And one of the things that's very important to us is inviting the public to enjoy their weekends and their days with their families while having that sense of peace, kasi nandito ka sa nature. Villa Mercedes is located at the foot of the mountain. You have the view of the Sierra Madre. So really, it's everything else that you want
that is what we can offer. So, ang Villa Mercedes po ay nag-open nitong February of 2023. So, as you can see, we have a lot of projects in mind. Madami pa kaming gustong gawin. And one of them is yung fitness center natin, or gym. So, we want to make a complete experience para sa mga nagsistay sa aming villa. So, if you want to go out, gusto mong maglakad, we have plenty of space and areas and plenty of paved roads para makapaglakad ng tao if you want to get that fresh breeze in the morning and just be refreshed in general. So one of the things that you could also do is go to our fitness gym, which is currently in development. Na sana in the next year we'll be able to open. And we have a lot of developments apart from the fitness gym. We also have budget accommodations that are currently ongoing. We have the second fish pond here at the resort. We have already one that's existing. And yung sa pagbukas nun, it gives us an opportunity also to create different activities. Okay guys, ngayon nandito naman tayo sa isa sa mga 4 naming villas. And yung structure nito is very modern but at the same time familiar. So kaya ko sinabing familiar because meron pa rin tayo ditong sense of familiarity in terms of kung ano yung mga furnitures niya, yung structures ng grills niya. So very Filipino pa rin, but at the same time we wanted to create something that's very modern at the same time. Yung structure niya as a letter A, this is one of 4 and it accommodates about 16 people. There are 3 floors here. We have the attic, we have the second floor that has 4 queen-size beds, and then we have yung first floor natin with the master bedroom. Okay, so kung ano nga ba ang meron kami right now, itong pool natin, this is our G pool. Ito ay isa sa 3 pools na nag-exist dito sa Villa Mercedes. As this really is an adult pool, so everyone can enjoy. On top of it being an adult pool, syempre meron tayong existing na pool bar as well. So dito, as you can see, we can create events, we can have weddings here, and then underneath it is just easy access sa ating pool bar. And then sa bandang likod ko, we have the pavilion here. So this is usually where yung mga gatherings such as weddings or team buildings can happen. It accommodates about 50 people for the up area of Villa Mercedes and the lower ground as well for 50 people. So the upper part, you can have conferences in, it's air conditioned, you have easy access to internet as well as presentations for your team that you can do through TV. Habang nag-enjoy ang mga adults sa taas in our G pool and enjoying the view of the Sierra Madre, dito naman, this is where the kids and families can enjoy. So this is where our kiddie pool is located. As you can see, meron tayong slide dito for activities for kids. And then we have big cabana accommodation for those who are just here for the day. So apart from this, of course, everywhere you're gonna be surrounded ng mga cabanas natin in small sizes and big sizes, really to accommodate different types of families. And pagdating naman natin dito sa may side ng ating kiddie pool, dito naman siya makikita natin ang ating playground area for the kids as well. So dito, apart from swimming, pwede din mag-enjoy ang mga bata. So we also offer and give you free breakfast for every overnight stay. At para naman sa mga gustong mag-outing here at gusto niya ng food, we also outsource our catering services here in Gabaldon. Ayan, Miss Clariza, no? Hindi lamang pala to para sa mga nature lovers, kundi pwede rin pala ito sa mga kids, ano? Dahil may pool din na po pwede dyan sa Villa Mercedes. At syempre, ang ganda ng tanawin dahil makikita mo rin yung ganda ng Sierra Madre, no? Miss Clariza, dyan sa bayan ng Gabaldon po yan matatagpuan. Ayun, yung playground ng mga bata. Meron din silang kiddie pool dyan. Yes. At ang laki ng kanilang swimming pool. Meron din silang underground na na bar. Ayun, kaya pwedeng mag, dyan, night party.
Tapos yung mga kids ninyo, dyan naman mag-swimming dun sa kanilang kiddie pool at meron ding playground. At ang lawak talaga nitong Villa Mercedes. Pwede rin sa mga team building kung pwede. Oo, maluwang nga rin eh. And also maganda rin yung mga furnitures nila dyan na gawa mismo ng Pinoy. Yan yung nakita ko rin. Nasa paanan nga ng bundok yan. Alam ko, yung phase 2 niyan, magkakaroon para yung papunta sa falls at saka yung makapag-hiking din, yung mga bibisita dyan. Ayan, isa nga sa bagong pinupuntahan yan sa bayan ng Gabaldon, ang Villa Mercedes na nito lamang taon na ito nagbukas. At marami pa nga tayong aabangan dyan. Yes, at sabi mo nga kanina, yung phase 2. So, aabangan natin yan dito sa Villa Mercedes, sa bayan po ng Gabaldon, Nueva Ecija. At huwag po kayong bibitiw dahil susunod na po ang ating balitang Unang Sigaw. Mula sa bulwagang pambalitaan ng himpilang TV48, ang mga maiinit na mga balitang nakalap sa loob at labas ng lalawigan ay ihahatid sa inyo ni Philip Double P. Dixon kasama sina Shane Valentino, Amber Salazar. Narito na ang balitang Unang Sigaw. At sa ulo ng ating mga balita, 22 na ipinagbabawal na paputok sa pagsalubog ng bagong taon, inilabas ng Philippine National Police. Sa ating bantay krimen, 1 kilo ng marijuana na kumpiska sa 3 binata. Magsasakang kabataang Novo Ecijano pumasa sa Young Farmers Challenge ng Department of Agriculture. Makabagbag damdaming muling pagkikita ng fur parent at alaga nitong aso pinusuan ng mga netizens. At para po sa ating showbiz roundup, Venus Ra ikinasal na makalipas ang 8 years na pagiging single. Hollywood actor na si Zac Efron nakatanggap ng Hollywood Walk of Fame star. At Katniel muling nagsama sa stage matapos ang breakup. At narito na nga ang mga balita sa oras na ito. 22 na ipinagbabawal na paputok sa pagsalubong ng bagong taon, inilabas ng Philippine National Police. Inilabas na ng Philippine National Police ang updated na listahan ng mga ipinagbabawal na paputok ilang linggo bago ang Pasko at Bagong Taon. Ayon sa Philippine National Police Firearms and Explosives Office, ang mga paputok ay mayroon dapat na maximum 0.3 grams o 1/3 teaspoon ng gunpowder at hindi rin dapat maiksi o mahaba ang fuse. Ilan sa mga nasa listahan ng ipinagbabawal ng pulisya ay ang Watusi, Pop-Up, 5-Star, Lapla, Piccolo, Giant Bawang, Goodbye Bading, Goodbye Philippines, Atomic Bomb, Super Lolo, Hello Colombia, Judas Belt, Giant Whistle Bomb, Atomic Triangle, Mother Rocket, Goodbye Dalima, Goodbye Napoles, Coke Can, Super Yolanda, Pillback Star, Kabasi at Kamas. Sinabi ng PNP na ang mga nabanggit na primary explosives ay delikado dahil masyado raw sensitibo ang mga ito, lalo na kung ma-expose sa friction o makikiskis, impact o mapupukpok o shock o heat o mag-iinit, bagay na maaaring panggalingan ng biglaang pagsabog. Dahil dito, binalaan ni Police Lieutenant Colonel Al Abanales ng PNP FEO ang mga negosyanteng gumagawa, nagbebenta at palagi ang pinapalitan ng pangalan ng mga iligal na paputok upang makaiwas sa hulihan. Pero pareho lamang umano ang komposisyon ng mga ito. Anya, ang mga lalabag dito ay maaaring magmulta ng 20,000 pesos hanggang 30,000 pesos
o pagkakakulong ng 6 hanggang 1 taon depende sa magiging desisyon ng korte. Una nang inilabas ng PNP ang mga legal na paputok na dapat lamang gamitin ng publiko gaya ng baby racket, bawang, El Diablo, paper cups, pulling of strings, sky rackets o kitties, small triangulo, butterfly, fountain, jumbo, regular and special luces, mabuhay, Roman candle, sparkles, and trombilyo at diesel device. Magugunitang nagtala ang Department of Health ng 291 na sugatan sa pagsalubong ng 2023 na mas mataas noong 2021 na mayroong 186 na kaso ng naputukan. Paalala po sa mga magulang at nakatatanda, kailangan po ng patnubay ng inyong mga anak at mga bata dahil sensitibong balita po ito. 1 kilo ng marijuana na kumpiska umano ng mga otoridad sa 3 binata. Nahaharap sa mga kasong paglabag sa Section 5 in relation to Section 26B of Republic Act 9165 ang 3 binatang nahulihan umano ng 1 kilong marijuana sa isinagawang entrapment operation ng PIDEA Aurora Provincial Office at ng PIDEA Regional Office 3 sa Barangay Santa Maria, Porac, Pampanga noong December 13, 2023. Kinilala ang mga suspect na sina Mark Angelo Sunga E. Hikiana, 23 years old, single, residente ng Barangay Santa Cruz, Porac, Pampanga, Limuel David E. Mangalino, 21 anyos, binata, at si Carl De Leon E. Manalang, 24 years old, single, na parehong residente ng Barangay Kapaya 2, Angeles City, Pampanga. Base sa report ng PIDEA, na-recover umano sa mga ito ang 1 rectangular brick wrap na naglalaman ng more or less 1,000 grams of cannabis o marijuana na nagkakahalaga ng 120,000 pesos. 1 unit ng tricycle, 1 unit ng motorsiklo, at ang marked money na ginamit ng mga nagpanggap na buyer ng drugs. Samantala, malawak ang pagsasaka, kaya sa pamamagitan ng mga trainings at caravan ay naging interesado ang mga kabataan na maging bahagi ng agrikultura dahil hindi lamang sa bukid ang trabaho nito, kundi maaari rin itong maging negosyo. Magsasakang kabataang Nova Ecijano, pumasa sa Young Farmers Challenge ng Department of Agriculture. Isisigaw sa report ni Smile Supetran III. Ilan sa mga kabataan ngayon ay nahihilig na sa pagsasaka dahil namulat na sila sa kahalagahan ng pagkain ng bawat Pilipino. Lalo na ang mga kabataang pinalaki at pinag-aral ng kanilang mga magulang na itinaguyod sa pamamagitan ng pagsasaka. Kaya ilan sa kanila ay kumasa sa programa ng Department of Agriculture na Young Farmers Challenge na isang competitive financial grant assistance na nagbibigay ng tulong pinansyal sa mga kabataan para makibahagi sa Agri and Fishery Enterprise sa pamamagitan ng Agribusiness and Marketing Assistance Service. Pangako ng DA na tulungan ang mga kabataan na gustong ipatupad ang kanilang agribusiness venture at muling pinagtibay sa 2 taon na paglulunsad ng Young Farmers Challenge. Ngayong taon, nagmula sa tanggapan ni Senator Amy Marcos ang pondo na iginawad sa mga nagwaging kabataan para sa paunang kapital para sa kanilang layunin sa negosyo. Ayon kay Rosita de la Cruz, Supervising Agriculturist ng Nueva Ecija, bawat lalawigan ay may 6 na participants sa Young Farmers Challenge. Bawat kalahok ay nagsubmit ng online ng kanilang business model canvas gaya ng production, marketing at system agricultural technology para sa pagsasaka. Pero dito sa Nueva Ecija, dahil magaganda ang kanilang ipinesentang business model canvas, kaya siyam ang naging kalahok at lahat ay nanalo sa provincial level na nakatanggap ng tig 80,000 bawat isa at 2 naman ay nanalo sa regional level. Ngayong 2023 kasi parang meron tayong, tinukahan lang tayo ng tig 6 per province kasi limited na nga daw po yung pondo kasi nga tumaas. Pero kami dito sa Nueva Ecija, nag-endorse pa rin kami ng siyam
siyam na business model canvas. At kasi mahuhusay naman sila, nanalo naman po lahat ng siyam na yon as provincial winners na po na nakatanggap nga po ng tig 80,000 pesos. Umaalalay ang Office of the Provincial Agriculture sa mga lumahok na Young Farmers Challenge dahil prioridad ni na Governor Aurelio Umali at Vice Governor Doc Anthony Umali na ipagpatuloy ng mga kabataan at susunod na henerasyon ang pagsasaka sa Nueva Ecija na tinaguriang Rice Granary of the Philippines at Onion Basket of Asia. Bukod sa pagbibigay ng mga capital grant, ang YFC ay maglalaan din ng tulong tulad ng coaching, mentoring, promosyon sa produkto at pagpapaunlad ng negosyo sa pagpaparehistro sa Food and Drug Administration. Kasama si Jerome Tiquia, Smile Supetran III, para sa Balitang Unang Sigaw. Makabagbag damdaming muling pagkikita ng fur parent at kanyang alagang aso pinusuan ng netizens. Sisigaw po yan ni Jovelyn Astrero. Umintig sa puso at pinusuan ng mga netizen ang video ng muling pagkikita ng fur dad at ang kanyang alagang aso na si Pia sa isang airport sa Lapu-Lapu City, Cebu nitong Disyembre. Sa video na mapapanood sa TikTok ni Shaib Sultan ay makikita na ilang segundong tumitig ang aso sa kanyang fur dad bago niya ito makilala dahil 9 na buwan silang hindi nagkita nito dahil sa kanyang trabaho. Tuwang-tuwang lumapit ang Maltese Shih Tzu habang ikinakaway nito ang kanyang buntot nang muli niyang marinig ang boses ng kanyang fur parent. Kinailangan daw umalis ng bansa ng OFW na si Shaib para magtrabaho bilang auditor sa Europe noong Marso at bumalik ngayong Disyembre para magbakasyon. Inakala umano niyang nakalimutan na siya ng kanyang alagang aso dahil sa 9 na buwan na hindi nila pagkikita, kaya naman maituturing daw talagang pinakaloyal o tapat na nilalang sa mundo ang mga aso kabilang na si Pia. Sinabi din nito na mahirap para sa kanyang iwan si Pia, ngunit wala siyang magagawa dahil kailangan niyang magtrabaho bilang siya ang breadwinner ng kanyang pamilya. Ito ang unang pagkakataon na nagkawalay ng ganito katagal ang dalawa, kaya nang makita niya ang reaksyon ng kanyang alaga ay masasabi niyang life is worth living. Jovelyn Astrero para sa Balitang Unang Sigaw. Showbiz Roundup. Venus Ran ikinasal na makalipas ang 8 years na pagiging single. Makalipas ang 8 taong pagiging single, ay ikinasal na si Miss Universe 2010 fourth runner-up Venus Ra sa kanyang non-showbiz husband na si North Ornilan. Ayon kay Venus, ipinagdasal niya sa Panginoon na protektahan ang kanyang puso hanggang sa mahanap niya ang lalaki na inilaan para sa kanya. Sa naganap na kasal noong 12 ng Disyembre ay suot ni Venus ang puting wedding gown na gawa ng sikat na designer na si Francis Leviran. Nakatanggap naman ng pagbati mula sa ilang mga showbiz personalities at followers ang beauty queen. Hollywood actor Zac Efron nakatanggap ng Hollywood Walk of Fame star. Ibinahagi ng Hollywood actor na si Zac Efron sa kanyang social media account ang kanyang nakamit na panibagong milestone kung saan nakatanggap siya ng Hollywood Walk of Fame star sa Los Angeles, California. Ang Hollywood Walk of Fame star ay isang parangal na ibinibigay sa mga celebrities na mayroong mahalagang kontribusyon sa entertainment industry. Nagpasalamat naman ang aktor sa mga dumalo sa special day ng kanyang acting career. Kilala si Zac Efron sa kanyang remarkable role sa High School Musical, 17 Again at Baywatch. Katniel muling nagsama sa stage matapos ang breakup. Muling nagsama sa iisang entablado sina Catherine Bernardo at Daniel Padilla para sa Forever Grateful, the ABS-CBN Christmas Special 2023 sa Smart Araneta Coliseum nitong December 13. Ipinost ng mga Katniel fans sa social media ang ilan sa mga larawan ng first public appearance ng dalawa matapos ang kontrobersyal na hiwalayan. Matatandaang kinumpirma ng dalawa ang kanilang breakup noong ika-30 ng Nobyembre kung saan tinapos na nila ang 11 years ng kanilang relasyon. Samantala, marami naman sa mga fans ang humanga sa pagiging profesional ng dalawa pagdating sa kanilang career.
bago nga po tayo dumako sa ating mga text message, sa ating mga mensahe, ay gusto na natin batiin ng happy birthday si Jared Convidas. Happy birthday! Ayan, at susunod naman po na ating babatiin ng happy birthday ay si John Carlo Millete. Ayan, ang sabi naman po ni Vice Governor Doc Anthony Umali. Alias Happy Jeboy. birthday, Jeboy. At syempre, gusto ko na rin nabatiin ang aking pamangkin na si Tristan Ian Tolentino. Happy birthday! Ang bantay nila mami at daddy. At Siyempre, babatiin din natin Shane ng happy birthday si Ma'am Marifed de Torres, ang department head po ng DevCom sa Central Luzon State University. happy birthday po. At syempre, ito, special ito. Miss Clarissa, no? Gusto lang din batiin natin si Miss Joveline Astrero Madriaga ng happy birthday. Ayun. Masayang-masaya ang ating host sa ating Eat Lang ng Eat. Happy birthday! At syempre, ngayon naman, ito na po yung pagkakataon natin para magbasa po ng mensahe ng ating mga taga-subaybay. Pero hindi po lahat ng mga mensahe na inyo pong ibinigay po sa amin ay amin pong mapapasa. At unahin na nga natin ang mensahe na galing kay Roberto Matias. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat at sa ating mahal na gobernador. Maraming salamat po. Yan ang mensahe na pinararating ni Roberto Matias kay Governor Oy Matias Umali. Next po natin, Merry Christmas po kay Gov watching from Barangay San Fernando Sur sa Cabiao, Nueva Ecija. Merry Christmas po kay Gov, kay Ma'am Cherry, at syempre kay Vice Governor Doc Anthony. At mensahe po galing kay Facebook user. Ako po ay kasalukuyang naninirahan sa Barangay Liwayway, Santa Rosa, Nueva Ecija, Purok 6. Bangko, katulad po ng inyong nasabi, sobra na po, napakadaming langaw dito dahil sa poultry ng baboy. Humihingi po kami ng tulong sa ating kagalang-galang na gobernador, Aurelio Umali, na sana ay maaksyonan ang aming hinaing. Umaasa po kami na bibigyan nyo kami ng pansin ang aming hinaing na maging maayos ang kanilang poultry ng baboy. May kasunod ba itong mensahe? O yan na yan. Ayan. So, itong mensahe na to, Miss Clarissa, every time na may mga ganitong hinaing ang ating mga kababayan patungkol sa mga poultry, piggery, malangaw, mabaho, ay pinaparating po natin sa Nueva Ecija Task Force Kalikasan. At yung staff nga doon ay patuloy nating ina-update sa mga mensahe na katulad po na ito. So, naipasa na po namin ito, Miss Clarissa. Mensahe okay, kung naipasa nyo na po. Next. Ayan, mula naman kay Carmen Mintak. Tagtuyot pala, kawawa naman po ang mga magsasaka. Ayan, ay yung iniulat ni Sir Roger ng pag-asa po natin dito sa Nueva Ecija. Ano na yung category ng Miss Shane? Nasa serious category na rin. Itong El Nino natin dito sa bansa. At by end of this year, 2023, at early quarter ng 2024 ay mas magiging worse according din doon sa ulat. At minomonitor nga ito patuloy ng pag-asa. Merong mga lugar dito na nagbitak-bitak na yung lupa. Lumabas sa mga balita, sa mga national news agencies like sa GMA. At meron na rin tayong naging balita tungkol dyan. Na-interview mo, Miss Shane, yung NIA. At meron na rin naman silang action dyan. Oo, kung diba? sakali. Ano yung mga yon? Yes. At dito sa ang maaari matamaan, kasi dito is yung Licab, dyan sa Zaragoza, at syempre meron din portion sa San Antonio. Kulang ng tubig nito, dahil hindi ganong nag-uulan. Dahil daanan ng bagyo itong Nueva Ecija Dahil malapit din tayo sa dagat yan sa May Dingalan. Kaya lang nitong taon na to ay talagang nagkaroon ng pagtuyot. At next year
aasahan pa rin natin to, no? Yes. Tama ba? Yan ang according doon sa pag-asa. Pero yan patuloy nilang imo-monitor. Pero ang sinabi nga rin nila sa ilang news din, hanggang May 2024, maaari rin, Ms. Carissa. Kaya ang suggestion din ng NIA sa mga magsasaka natin, magkaroon sila ng alternatibo na mga pananim na hindi gaanong nangangailangan ng patubig, tama ba? Yes, like ito, yung mga nagtanim na rin ng sibuyas, ayan, hindi nila hindi masyadong kinakailangan ng tubig, and also yung munggo, mais. Ayan, Ms. Carissa. Yun yung sinabi ng NIA na pwede nila na ipalit doon sa palay. Next. Na mensahe naman po ay galing kay Celerina Benedicto. Merry Christmas and Happy New Year to all. So malapit na nga ang ating Pasko. At may mensahe pa po ba? Ayan, puro Christmas greetings tayo. Ayan, mula naman kay Jocelyn Magno, Merry Christmas po sa lahat. Greetings from Italy. Yes, ayan, sa mga kababayan natin sa Italy. Ayan, Merry Christmas po sa inyo. Nako, ang dami na namang mga padala mula sa mga kamag-anak natin, mula sa ibang bansa. Ayan, yung ate ko, yung mga kamag-anak ko sa Canada, baka naman, tsaka sa USA. Yung package, yan, gustong-gusto kong inaabangan. Nag-aabang pa rin tayo rito sa mga kamag-anak namin dyan sa abroad. At mensahe pa rin natin, galing naman kay Rosalie Espiritu Sanchez. I love you, CLSU Maestro Singers. Proud to be one. Ay, kabilang pala to si Rosalie Espiritu Sanchez sa Maestro Singers. Next po. Wala nang mensahe, wala Ms. na. Carissa. At yan po ang mga balitang umalingaw-ngaw ngayong araw na ito na atin pong nakalap mula sa loob at labas ng ating bansa. Ako pong muli, si Clarissa Didusco. Siyempre, ito pong ating programa at ang ating pong set ay hatid po sa atin ng DPTV System and Technology. Ayan, Merry Christmas kay Double P. Ano kaya ang pamasko ni Double P sa atin? Antayin natin, Ms. Carissa. At syempre, ako naman po si Shane Talentino, sa ngalan pa rin po ni Sir Philip Double P Piccho. At syempre, nakasama rin natin sina Amber Salazar, Jovelyn Estrero, Ismaso Batran III, Ma'am Milena Bautista Picar, at ang ating tech team, editors, cameraman, admin, and driver. At sa ating po mga taga-subaybay, magkita-kita po tayong muli sa susunod na linggo, mga araw ng Miyerkules at Biyernes. Kasama niyo po kami, ang inyong mga kaibigang tagapagbalita at kakwentuhan. Dito lamang po sa ating programang Double P. Love you!